Tinawag ni Senator Risa Hontiveros kamakailan na umano'y bad guess ang Chinese Embassy sa Pilipinas at iginiit na dapat itong magpakita ng mas mataas na antas ng respeto sa host country. Hinimok din niya ang Department of Foreign Affairs na kumilos kaugnay ng issue. Matatandaang nagsimula ang World War sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng gobyerno matapos igiit ng embahada na nabastos umano ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela si Chinese President Xi Jinping sa isang seminar kung saan lumitaw ang isang caricature ni Xi na mariing kinundina ng panig ng China. Gayunman, hindi sumang-ayon ang Chinese Embassy sa naging patutsada ng senadora. Ayon sa embahada, nagsisilbi sila bilang tulay ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit may tungkulin din itong magtanggol sa pambansang interes at dignidad ng kanilang bansa. Binigyang diin ng Chinese Embassy na hindi ito mananatiling tahimik kung may ikinakalat na maling impormasyon, paninirang puri o paniniktik ng galit laban sa China. Giit pa ng embahada, lalaban at tutugon sila ng walang pag-aalinlangan at binigyang diin na meron silang ganap at lehitimong karapatan na ipaalam sa publiko ang mga batayang katotohanan at ang opisyal na posisyon ng China. Dagdag pa ng Chinese Embassy, may ilang sektor umano ang may maling lohika na maaring umatake at mang-insulto sa China. Ngunit kapag ito ay tumugon at ipinagtanggol ang sarili, agad na tinatawag na panghihimasok sa internal na usapin o kawalan ng respeto. Ayon sa embahada, ang ganitong pag-iisip ay hindi lohikal kundi katawa-tawa at hitik sa arogansya, kamangmangan at paranoia. Giit pa ng Chinese Embassy na ang mga taong hindi man lamang nauunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng respeto, na hindi marunong makitungo sa isang panauhin ng may batayang paggalang, yun pa ang may lakas ng loob na tawagin ang iba bilang bad guest. Dagdag pa ng embahada, ang ganitong uri ng pagkukunwari ay isang malalim na kawalan ng respeto, hindi lamang sa iba kundi maging sa kanilang mga sarili. Anila, wala itong ibang kahulugan kundi sariling kahihiyan para sa mga nag-aakalang maaari nilang siraan ng China at asahang mananatili itong tahimik. Hindi ito mangyayari ayon sa Chinese Embassy. Kaugnay nito, ipinatawag ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing noong January 22 upang hilingin sa Maynila na bawiin umano ang negatibong epekto ng mapahayag ni Tariela laban sa mga aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Sa isang mainit na interpelasyon sa Senado, iginit ni Senador Rodante Marcoleta na lumampas umano sa saklaw ng kanyang mandato ang mga pahayag ni Commodore J. Tariela, partikular ang paggamit ng cartoon caricatures at matitinding pahayag laban sa pamahalaan ng China. Ayon kay Marcoleta, personal umano niyang nakausap ang kalihim ng Department of Foreign Affairs at doon niya nalaman na hindi raw kinukonsulta ng Coast Guard official ang DFA bago magsalita sa publiko. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Giit ng senador, malinaw sa Administrative Code of the Philippines na ang DFA ang opisyal na ahensya pagdating sa foreign relations, lalo na sa mga sensitibong issue gaya ng alitan sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, bagamat mahalaga ang tinatawag na assertive transparency, may kaakibat itong responsibilidad ang hindi magdulot ng panik, maling interpretasyon at lalong paglala ng alitan. Sa kabilang panig, ipaniliwanag naman ni Senator Risa Hontiveros na si Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na bahagi ng whole of government approach at layunin umano nitong ipakita sa publiko ang aktwal na ginagawa ng China sa karagatan ng Pilipinas. Ngunit ayon kay Marcoleta, kahit pa may transparency policy, may proseso itong sinusunod at kabilang sa Information Working Group ang DFA na dapat munang nagki-clear ng impormasyong ilalabas sa publiko. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. Babala ng senador, ang ganitong hindi koordinadong pahayag ay maaring makaapekto hindi lamang sa diplomasya kundi pati sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa pangmatagalang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Nananawagan siya ng malinaw na koordinasyon sa pagitan ng DFA, Coast Guard at iba pang ahensya upang maiwasan ang kalituhan at lumalalang tensyon.
Sa ngayon nananatiling mainit ang usapin kung hanggang saan ang saklaw ng transparency at kung saan nagsisimula ang responsibilidad sa diplomasya. Ang malinaw, sa harap ng maselang usapin sa West Philippine Sea, isang maling hakbang lang ay maaring magdulot ng mas malalim na sigalot sa rehiyon. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Dear colleagues, ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines, and we are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil, warning that they will pay a price for their words. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not interfere in the internal affairs of their host state. Censuring a Filipino official's internal discourse constitutes a breach of this protocol. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. Sa mamamayang Pilipino tayo mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa. Pero ang Chinese Embassy, hindi pa nakontento sa panghaharas nila sa atin sa laot. Kahit online, para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Makikita nyo po sa PowerPoint ko ang mga oras ng mga post nila patungkol sa akin. They kept replying and replying and replying to my Facebook posts. Sunod-sunod na pangiinsulto sa akin at sa ating mga institusyon na para bang may quota. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Operation na yan At yang kabit-kabit at coordinated attacks nila, matagal nang babala sa atin ang Armed Forces of the Philippines. Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Guluhin ang isip ng taong bayan at pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Kaya Mr. President, dear colleagues, nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Naniniwala ako na walang ganitong kalaking operasyon
na para makapag-opinyon lang. Pati mga Pilipinong PR firms at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingan ng Chinese government dapat ring managot. Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may Makati-based PR firm na Infinite US. Umamin itong Infinite US na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyektong yan. Kung imbes na PR, ay umabot na sila sa panghihimasok sa pagmamaniobra ng opinyon ng mga Pilipino. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa panggigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sila ang nasa tubig natin. Sila ang may water cannon. Sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fisherfolk have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth, has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawan nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspapers tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang asar, pero ayaw nilang napupuna. Tariela presenting China's current regime, including its president, as bullies, is not an overstatement. It is a clear and common fact. Instead of taking accountability for their government's actions, the embassy has twisted and turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubled down on aggression. As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships, 6 Coast Guard cutters, and 4 maritime militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno o kung anumang sinubo na naman sa inyo na mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy
na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino, dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, maging mapagmatsyag. Huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government kuno, alam na natin kung ano yan. Pampahina ng loob at pangbabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin o hindi tayo papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin
sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat Mr. President at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-iinteres din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po so far ng nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa idinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President.